Live mula sa GMA Network Center. 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Arestado ang isang guro dahil sa panghihipo umano sa isang estudyante sa loob mismo ng isang classroom sa Pangasinan. At sa investigasyon ng pulisya lumabas na ilang beses na itong ginawa sa 12 anyos na biktima. Hinihintay naman ng DepEd Region 1 ang formal na reklamo para masimulan ang sariling investigasyon. Nakatutok si Russell Simorio ng GMA Regional TV, One North Central Luzon. Takot ang nararamdaman ng 12 anyos na lalaking grade 6 pupil matapos daw siyang molestyahin ng kanyang lalaking guro sa loob mismo ng silid-aralan ng isang pampublikong elementary school sa Santa Barbara, Pangasinan. Kwento ng mag-aaral, pinapasok siya ng guro noong linggo ng umaga, May 12, para raw sa practice ng graduation ceremony. Pero walang naganap na practice. Sa halip, pinapasok daw siya sa isang silid at saka hinipuan sa masiselang bahagi ng katawan. Tulala raw ang bata nang umuwi sa kanilang bahay. Umiiyak po yung anak ko nagsusumbong sa akin. Na ayaw ko na pong pumasok dahil ang teacher ko po bastos. Anong ginawa? Saka kinuwento niya na po yung nangyari sa kanya. Yung hindi ko maano yung galit pero para sa anak ko sobrang sakit sa bilang ina. Agad nagsumbong sa Santa Barbara PNP ang mag-ina at doon naaresto sa follow-up operation ang lalaking guro. Sa police station, sinubukan ng news team na kuhanan siya ng pahayag pero tumanggi ito. Doon sa complaint ng mga bata, nagsumbong. Kaya sinamahan yung mga magulang. Marami daw basis ngayon lang may nalakas loob na nag-complain. Pinuntahan ng news team ang paaralan kung saan nangyari ang insidente pero wala ang principal. Ayon sa DepEd Region 1, hinihintay nila ang formal na reklamo na isasampa ng pamilya ng biktima para masimula ng investigasyon sa insidente. Pero just in case nga po na yung resulta nga po ng investigation or inquiry na sinasagawa po ng department ay may kaukulang aksyon naman po na sinasagawa po ng Department of Education. Dapat may official complaint yung sabihin po natin, yung parent. Desidido raw ang pamilya ng bata na magsampa ng kaukulang kaso laban sa guro. Para sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon at GMA Integrated News, Russell Simorio, nakatutok 24 oras. Inaresto rin ang 4 na sangkot umano sa pag-aayos ng annulment nang hindi humaharap sa korte, gayon din sa late na pagpaparehistro ng birth certificate. Mahigit 300,000 piso umano ang singil at may kasabwat umanong abogado at hukom. Nakatutok si John Consulta. Nang makuha ang hudyat, inaresto ng NBI Cybercrime Division ang kanilang target sa coffee shop na ito sa Quezon City. Walang takas sa mag-asawang nasa likod umano ng non-appearance annulment scheme. Sa NBI kami ha. 2 iba pang sangkot din daw sa paglalakad ng non-appearance application for annulment at late registration of birth ang inaresto sa Pasay. Ayon sa NBI, nag-ugat ang magkahiwalay na operasyon sa reklamo ng Korte Suprema. May mga abogado at judge daw kasing sangkot sa naturang non-appearance annulment application. Yung mga nahuli natin, nag-o-offer sila ng 100% quote-unquote legit na annulment process, non-appearance. So as long as you're willing to pay, I think it's 350,000 per process. Wala ka nang gagawin, mag-iintay ka na lang, ipoprocess nila, then ibabalik siya yung document, tapos na. May pinapakita silang mga real docs galing sa court. Naka-sign talaga doon yung lawyers and judges. At then meron silang pinapangalan talagang mga lawyers and judges na nasa likod nito na nagpapabayad at nagiging madali daw yung proseso. Ang isa pang nakakabahala, ang pagproseso umano ng mga suspect sa birth certificate ng mga nagpapalit registration. Alarming siya in the sense na based on our intelligence, may mga foreigner na gumagamit ng mga local mules. Itong mga local mules, ito yung mag-a-apply ng late registration. Pag nakuha nila yung docs, ang mag-utilize nito yung mga foreigner allegedly. Pwede ka na makakuha ng barangay clearance, municipal clearance, and whatever.
At the same time, pwede na itong maging starting process doon. Halimbawa, gusto mo ng passport. Laking pagsisisiraw ng isa sa mga suspect sa kanyang pinasok na pagkakitaan. Ang sabi lang po ay mag-provide daw po ng requirements tapos sila na daw pong bahala dun sa pag-file po. Pero hindi po nila sinabi kung sino pong attorney po yung hahawak. Pero ang sabi po naman nila 100% kasi may mga pinapost po sila na na posted na po sa PSA. Nagsisisi po ako na na pinasok ko po ito. Naharap siya at iba pang suspect sa reklamong estafa in relation to cybercrime at computer-related forgery. Nakakulong na sila ngayon sa NBI Detention Facility sa Bilibid. Nagpasalamat naman ang Supreme Court sa agarang aksyon ng NBI laban sa mga suspect. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Nagsagawa ng iba't ibang pagsasanay ang China Coast Guard sa Panatag Shoal, isang araw bago ang paghahatid doon ng supply ng isang sibilyang grupo. Nakatutok si Joseph Moro. Sa video na ito ng Chinese-run TV station na CCTV na iniulat ng Reuters, ipinakita ang mga pagsasanay umano ng Chinese Coast Guard sa mga emergencies sa may Scarborough Shoal o Panatag Island. May kunyaring mga nalunod at kailangang sigipin at ready rin mag-deploy ang kanilang Coast Guard. Inilabas ito bago ang nakatakdang civilian mission ng grupong Atinto sa Panatag Shoal na maglalayag bukas. Layo ng civilian mission na ipakita na ang tubig sa may Panatag Shoal ay sakop ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Maglalagay daw sila ng mga boya at mamimigay ng supply sa mga mangingisda. We should normalize and regularize civilian access in the West Philippine Sea. If China is militarizing our own exclusive economic zone, we're there to civilianize our own seas. Because at the end of the day, we stand by our belief that the West Philippine Sea should be accessible to ordinary citizens. Sa satellite image ng maritime expert na si Ray Powell, dumarami ang mga Chinese vessels sa may Panatag Shoal. Ando na raw ang may 29 na mga Chinese maritime militia vessel at 5 Chinese Coast Guard, pero di raw nababahala ang Atinto mission. Sakay kami ngayon ng barko ng Coast Guard na magpapatrolya sa Baho de Masinloc para masiguro na ligtas ang civilian mission ng grupong Atinito, bagaman hindi ito aktibidad ng gobyerno. Klaro lang na safety yung priority and wala tayo doon para magawa yan. So klaro sa amin yung mga bottom lines natin, yung mga objectives natin, and at the same time, open yung coordination and lines of communication para kung ano yung mangyari, madaling din yung ating magiging mga possible responses. Nagsagawa naman ang pinakaunang space dialogue ang Pilipinas at Amerika para mapalakas ang kooperasyon sa civil space matters, kabilang na ang paggamit ng kalawakan para sa maritime domain awareness. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Sinalakay ang isang ospital sa Pasay City ng mga POGO worker umano ang ginagamot. Bukod sa wala umano itong lisensyang mag-operate, wala rin umanong working permit ang mga dayuhan nitong doktor at nurse. Iyan ang tinutukan ni Rafi Tima. Sa labas pa lang ng gusali, malinaw na isa itong medikal na pasilidad. Bagamat nakasulat sa naglalakiang Chinese character, may maliliit na English translation kung ano ang serbisyong kanilang ibinibigay sa Tai'an Clinic and Laboratory. Ang niraid na pasilidad, hindi kalayuan sa gusali ng Senado sa Macapagal Boulevard sa Pasay. Nakatanggap daw kasi ang Presidential Anti-Organized Crime Commission ng ulat na isang ospital ang nag-ooperate dito. Upon checking, there is no hospital in this area with a permit, with a license to operate. So upon that report, kami po ay nagkasa ng mga intelligence visit sa mga ito at napag-alaman nga namin na meron nga ganito, ospital nandito at saka mga doktor at mga nurses na wala mga permit, mga license to practice medicine and nursing in the Philippines. Ipinagtataka ng PAOK na raid na raw ito base sa pahayag ng mga Pilipinong kawani. Ideally, dapat hindi na nakakapag-operate ito. So dapat kung na-report sa amin 3 weeks ago, nakasara na dapat ito pagpasok namin. Malinaw umano na hindi mga Pilipino ang mga pasyente ng pasilidad na ito. Ayon sa PAOK, mga POGO workers ang pangunahin nilang pasyente. Dito tumatakbo yung mga nasusugatan, ng mga magpupugo,
yung mga nagkakasakit, yung nagkaka-COVID na magpupugo since wala sila mga dokumento sa katawan. So they rather go here sa mga gantong ospital. Ang klinik na ito o maliit na ospital kumpleto sa kagamitan. Bukod sa mga examination table tulad nito, ay meron pa silang hemodialysis machine. Ayon sa mga otoridad, may ilang buwan na rin nag-ooperate itong pasilidad na ito na nakatago sa mga restaurant sa bahaging ito ng Pasay. Sa kwarto naman ito ay makikita yung isa sa mga mamahaling gamit na makikita lamang sa mga ospital o kaya mga malalaking klinik tulad nitong ECG machine at itong ultrasound. Pero isa sa mga pinagtataka ng mga otoridad nang pasukin nila ang pasilidad na ito, meron itong backdoor. Posibleng indikasyon umano na alam ng mga nag-ooperate dito na illegal ang kanilang ginagawa. Todo tanggi pa noong una ang mga inabutang kawani sa loob, tulad ng lalaking ito na nagbibigay ng reseta ng abutan ng raiding team. I am not a doctor. I am not a doctor. Pero kalaunan, umamin din. I am a Vietnamese doctor. Yeah. What are you doing here in this clinic? I visit only. Visit. Isa pang Vietnamese at isang Chinese na doktor ang inabutan ng raiding team, kasama ang isang dayuhang pharmacist at nurse. Matapos imbestigahan at kunan ng kaukulang dokumento, pinalaya rin ang mga dayuhang pasyente habang idinitain sa Bureau of Immigration ang mga dayuhang doktor at nurse at mahaharap sa kasong kriminal at immigration violation. Agad namang isinara at ipinadlak ang pasilidad. Ang PAO kinaalam pa kung sino ang may-ari ng pasilidad at nakikipag-ugnayan sa Pasay LGU kung nakakuha sila ng permit. Ayon sa aming mga report, hindi lamang itong clinic na ganito. Marami pang ganito sa Metro Manila. So sabi ko nga po, it is an underlying problem indicative of a much larger problem na malaki ang problemang idudulot ng pogo sa bayan natin. Kinumpirma ng Pasay LGU sa GMA Integrated News, walang permit ang naturang pasilidad. Ininspekta raw ito ng kanilang kawani at pinagpapaliwanag bago pa ang raid kagabi. Nabigyan po yan ng show cause order. Wala pong permit. And in fact, nakipag-ugnayan din kami before pa sa administrator ng building upang ipaalam na kailangan yung kanilang mga businesses na nandyan ay merong business permit. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Tumaas po ang singil sa kuryente nitong Abril. Epekto raw yan ng pag-yellow at red alert noong nakarang buwan nang magkulang ang supply at reserba ng kuryente sa bansa. Nakatutok si Maki Pulido. Eto na ang kinakatakot nating taas singil sa kuryente dulot ng numipis na supply ng kuryente noong nakaraang buwan. Ang bill ni Annie mula 8,900 pesos nitong Abril, ngayon 13,700 pesos na. Nang suspindihin kasi ang face-to-face classes dahil sa tindi ng heat index, maghapong nasa bahay ang nag-iisang anak kaya napilitan na silang gumamit ng aircon. Sobrang init, ma'am. Tinitiis lang po namin dati. Kaya lang hindi kaya. Tumaas ang konsumo ni Annie, pero tumaas din kasi ang singil ng Meralco. 46 centavos per kilowatt hour ang itinaas, kaya 11 pesos and 41 centavos per kilowatt hour ang singil sa consumer. Pinakamalaking ambag ng pagtaas ay pagmahal ng biniling kuryente ng Meralco mula sa wholesale electricity spot market noong mag-red at yellow alert dahil sa kakulangan ng supply at reserbang kuryente. Kapag may alert levels, that simply means there is pressure as far as demand is concerned na nagkakaroon din ng impact sa presyuhan. Mas mataas ang dagdag singil sa ilang lugar sa probinsya na lahat ng isinupply na kuryente ng mga electric cooperative binili sa spot market. Sa Catanduanes, mahigit 7 pesos ang dagdag singil kaya 13 pesos per kilowatt hour na ang singil sa kuryente. Sa Dumaguete naman, 4 to 5 pesos per kilowatt hour ang dagdag singil. Sabi ng Philippine Rural Electric Cooperatives, maaaring umutang sa anti-bill shock program ng Land Bank ang ilang miyembro nila para pautay-utay sa halip na one-time big time ang babayaran ng kanilang mga customer. Wala po talagang ibang pamamaraan. Babayaran pa rin po ng mga consumers yung pagtaas ng presyo ng generation. Dahil ganito na lang ang epekto sa atin ng pagsipa ng generation charge, sabi ng Power for People Coalition, dapat imbestigahan ng mga korporasyon sa likod ng mga pumalyang planta. Kaya't nagka-red at yellow alert sa kasagsagan ng tag-init. Maaari raw kasing kumita ang mga ito sa spot market dahil nagbenta ng mahal na kuryente ang iba nilang mga planta. Ipinapakita doon sa datos din mismo at reports ng mismong government agencies na
kung sino yung mga nag-enforce shutdown, sila din yung ilan sa mga kumpanya na nagbabato ng kuryente doon sa merkado na napakataas na yung presyo. Kailangan yun maimbestigahan. Tila buhay ng ilan ang kapalit ng mataas na singil ng kuryente. Single mom at dialysis patient si Judy Lynn, kaya para mabayaran ang electric bill at ibang gastusin, malamang daw hindi na niya inumin ang ibang gamot na kailangan niyang inumin. Kinakabahan kasi siyempre buwan-buwan, obligasyon naman natin talaga yan kaya pinaghahandaan. Ang problema, mataas kaya nakakasakit ng ulo kung saan mo kukunin yun buwan-buwan. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Marami pa ring nahuhuling motorista na di sumusunod sa batas trapiko. Tinay kahit may mga nakapaskil na signages para dyan. Nakatutok si Oscar Oida. Sa kabila ng mga nakapaskil na no parking sign, pinaradahan pa rin ng mga bus at ilang pribadong sasakyan ang bahaging ito ng Macapagal Boulevard sa Parañaque. Kaya pinaguhuli ang kanilang driver ng MMDA. Hindi po pwedeng merong mga nakapark sa gilid ng kalsada because it is a highway. So it is meant to be used ng mga sasakyan at mabibilis po ang mga takbo dito. Karamihan umano sa mga nagparada, kumain sa mga karinderya sa lugar. Kaya pati mga karinderya, pinaalis din ng MMDA. Hindi ko po kayo pinagbabawalan maghanap buhay. Pero sa amin po, kailangan nasa maayos na lugar. Pakiusap po, pakitanggal po. Dahil pag kami bumalik bukas o sa susunod na araw, kukumpiskahin ko po yan. Handa naman daw sumunod ang ilang tinderang nakausap namin. Pero payag po ako. Basta lahat po ng tindahan, kami lahat. Hilera naman ng mga illegally parked na sasakyan sa gilid ng isang paaralan ang dinatnan ng mga enforcer sa may Quirino Extension sakop ng Barangay Don Galo sa Parañaque. Tinikitan yung mga may driver habang hinatak naman yung mga sasakyang unattended. Yun nga lang, naubusan ng tow truck ang MMDA. Kaya iniwanan na lang ng ticket ang iba pang unattended na sasakyan. What we want is the continuous mobility ng mga sasakyan. Pasado alas 4 ng hapon, pinasadahan naman ng MMDA ang mga iligal na nakaparada sa may kahabaan ng Panay Avenue sa Quezon City. Gaya ng mga nauna, pinaghahatak yung mga unattended. Ang isang ito, may driver naman, kaya lang nasampa na ang kanyang sasakyan. Wala naman siyang angal, ang pakiusap lang niya, makikiangkas na rin daw siya sa tow truck ng MMDA. Tutubusin ko na to, wala nang magagawa, tsaka hindi ko kabisado yung lugar. Hindi rin pinalagpas ng MMDA ang iba pang mga sagabal sa bangketa tulad ng mga harang at illegal signages. Meron pang bisikleta. First and foremost, this is a mabuhay lane, ang Panay Avenue. Pangalawa, this is also part of the alternate routes that we have set forth for the closure ng Kamuning Flyover rehabilitation natin. So it's really important to ensure that yung mga kalsada dito, hindi lang po Panay Avenue but also other alternate routes, na cleared po siya of any forms of obstruction. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Good news mga kapuso dahil may mid-year bonus na katumbas ng isang buwang sweldo ang mga kawani ng gobyerno simula po bukas. Ayon sa Department of Budget and Management, matatanggap yan ang lahat ng civilian personnel, gayon din ang mga nasa iba pang sangay ng gobyerno at mga institusyon, pati mga military at uniform personnel. Qualified makatanggap kung nakapagtrabaho ng hindi bababa sa 4 na buwan mula July 1, 2023 hanggang sa May 15. Nananatiling empleyado ng gobyerno hanggang sa nasabing petsa ng bigayan ng bonus at nakakuha ng satisfactory score sa performance rating period. Patuloy naman pinag-aaralan kung bibigyan ng dagdag sahod ng government employees. Inaasahang makakapagsumite ang Budget Department ng final report kaugnay nito sa susunod na buwan. Isa-isang inusisa ng mga senador ang problema sa ilang paliparan sa bansa. Ang mga ito nakaapekto na raw sa turismo. At nakatutok si Mav Gonzalez. Sirang aircon, sirang escalator, pati maputik na banyo. Ilan lang yan sa mga binatiko sa mga airport ng bansa na inusisa sa pagdinig ng Senate Committee on Public Services. Madalas pong madumi, mainit, sira ang mga pasilidad, kulang-kulang ang serbisyo, maging domestic airports man o international. Flight delays, cancellations, and of course, because of that, we have a recipe for disaster. Kung ganito lang ang ibubungad natin, sino namang gaganahan lumipad at bumisita sa ating bansa?
how do we boost our tourism with airports like this? At ang escalator ng NAIA Terminal 3, sira umano sa ilang beses na paglapag doon ng Senate President. It's been busted for the last 5 months, I think. Yes. The only escalator they have, and it's busted. So everybody has to walk down, carrying their bags. Naawa ako sa mga senior citizens. Puno yung elevator. There's only one elevator, right? Paliwanag ng Civil Aviation Authority of the Philippines, nagtatagal daw sa bidding at delivery ng spare parts. September 14 pa ang turnover ng operasyon ng NAIA sa private concessionaire. San Miguel is doing the OFW lounge in Terminal 3. They're also renovating, repairing basement of Terminal 3 in order to improve the amenities afforded the MIA employees in terms of cafeteria and rest space and some mini barracks. Maging sa mga probinsya, may problema umano sa ilang airport gaya sa Iloilo. Many complaints already. Air conditioning, escalators, matagal na yung escalator problem na yan. In fact, during the last budget, we allotted more than 100 million for the repairs and upgrades in the Iloilo Airport. The new BPP code and the new regulations that were issued in April 6 has an impact on fulfilling the requirements. We are very much on schedule now for Iloilo. Sa Laguindingan Airport ng Cagayan de Oro City naman, masikip at maputik umano. The foreigners are standing. Yung mga banyo, sa umaga maganda pa, pero sa hapon wala na, panay putik na. We have this ongoing rehabilitation of CRs. Regarding Laguindingan, we are constructing a modular terminal that is capable of 360 passengers. And we expect this to be completed by August. The initial design I saw kasi was container van. Hindi naman. Hindi sir. So, okay, kasi kawawa naman punta container. So it's something similar that they use in Singapore. Okay. So we can transfer that to another air condition. Air condition with toilets. Sinita rin ang Katiklan Airport na gateway ng papunta at galing Boracay. If you're going back to Manila, you need to take a bus. So we were in the bus for like 30 minutes to bring us to the tarmac. And napakaliit din ng airport. We want more visitors in Boracay, but the airport itself does not have the capacity to accept more visitors. Dagdag niya, dapat i-inventory lahat ng domestic airport na tila pare-pareho ang problema at nakakaapekto ito sa turismo. As a nation comprising of 7,641 islands, the Philippines relies very heavily on air transport. Over 99.5% of our foreign international guests arrive via our airports in 2023. The accessibility of our destinations. Baka Secretary Frasco, we can give them a video about our tourist spots instead of yung mga, kasi pinapalabas yung ribbon cutting ng DOTR. Nag-iintay ka dun sa maleta mo at turista ka. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras.